X-ray class naganap kaninang madaling araw. Kasabay ng associated na geomagnetic field na umabot ng KP 6 o halos KP 7 index. Amihan, ramdam na sa Taiwan. Pero aabot na ba sa Pilipinas? Ating tatalakayin. Mga pag-ulan, medyo iral pa rin sa bahagi pa rin ng Luzon, especially sa Metro Manila hanggang South Luzon. Patuloy pa rin dahil sa hatak at sa combination ng intertropical convergence zone. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Martes, October 8, 2024. Ang oras nating boss may maga ay alas 11:19 na ng maga. Bagamat may influence ng ITCC pero humid, overcast and gloomy ang umiiral dito sa Metro Manila, kabilang na sa amin sa Caloocan at asahan ang maalinsangang panahon ngayong tanghali. At makikita natin sa live CCTV snapshots ngayon, medyo maaraw sa amin sa Caloocan, bagamat haze po ang himpapuid natin o partly cloudy to mostly cloudy ang madalas na umiiral. Well, dahil mayroon pa rin presence na ilang water vapor, base na rin sa Doppler radar imagery natin, at dito sa pagitan nga po ng Metro Manila hanggang South Luzon ay embedded pa rin ng intertropical convergence zone, kaya may mga pagtulog at pagkidlat lalo na sa baybayin ng kanluran ng Luzon at dito naman sa may bandang silangan ng Bicol region sa baybayin. So, hindi pa rin mawawala ang mga isolated and localized thunderstorms ngayong maghapon. So, magbaon pa rin ang pananggalang sa ulan anytime. At makikita natin sa ating tropical weather disturbance monitoring ay tuloy na rin naging tropical depression itong C21. At since wala namang masyadong epekto sa bansa yan, ay hindi na natin masyado tututukan ang pag-uulan. Kundi dito sa space weather status na mayroong naganap na X-ray class na naman simula pa kahapon ng gabi, kagabi actually, at kaninang madaling araw. Tatalakay natin man yung konti. So, sa lowest temperature na itala na kay weather station, kaninang 5:20 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.2 degrees Celsius. Tapos nakapagtala kami ng 30.5 degrees Celsius na medyo comfortable at 1:09 PM ito kahapon ng hapon na. Meaning, medyo mababa pa rin ang heat index namin kahapon, umabot ng 38.3 degrees Celsius ang pinaka-highest heat index na namin. At kung titingnan sa past 24 hours, nangunguna naman ang Davao City Airport na may 34.3 degrees Celsius, ang pinakamataas na temperatura sa bansa. At sa lowest temperature sa Baguio, almost stationary lamang na 17.6 degrees Celsius. Pagdating naman sa Inulan, ang Tayabas, bandang Quezon pa rin, ang nakaranas sila ng 57 mm na total rainfall. Kahapon, 13.5 mm lamang ang total rainfall namin na naitala since kahapon. So, in 7 days, nakaka 57 mm na po kami or 80.4 mm total October rainfall. So, napakababa pa rin sa average sa 171 mm. Samantala, meron tayong space weather status. So, i-discuss natin. Kasalukuyang mayroong C 6.7 at ang maximum ito ng 2.1 kanina. Madaling araw po ito. So kung titingnan natin, kasabay ng geomagnetic field na 6.67, G2 moderate na geomagnetic field. Malakas po yan. So as of 10:47 AM, meron tayong geomagnetic KP index na hihigit sa 4. So nasa G2 na nga po tayo at in-expected ang effectivity nito hanggang nitong maghapon. Persistent siya, so expected ang forward primarily at 65 degrees geomagnetic latitude at fluctuations ng power grids anytime yan, lalo na sa Northern Hemisphere, at auroral visibility ng North Pole and South Pole na nagaganap ngayon. At kitang-kita naman dito sa courtesy na Aurora Max sa Canada, ay kitang-kita po ang auroral activity nila ngayon dyan. Kasalukuyan yan. Gabi yan sa kanila. Kaya kitang-kita po ang auroral activity. Namumula-mula po. Sa lakas ng impact ng solar flare. Base din sa ating solar geophysical forecast in 3 days, ngayong araw, expected daw na hanggang KP5 index ang
naka-forecast, pero umabot pa nga po ng 6.67 o G2 geomagnetic field ang inabot. Pababa naman ang tsansa ng solar radiation, nasa 30%, pero mataas ang ating radio blackout at 75% pa rin. Ang swerte na lamang natin yung influence ng CME interference. Ngayong araw ay hindi naman direkta sa Earth. So, medyo taplis lamang, pero sa lakas ay mararamdaman pa rin natin sa Earth na halos nagluko ang geophysical satellite ng GOS ng NOAA. At mapapansin ninyong hindi nagpa-function ang magnetosphere sensors. Well, hopefully, ma-recalibrate yan at lumitaw sa ating data. At so far, makikita sa pinaka-last ko satellite kanina, mula kaninang madaling araw, at kung sisilipin po ninyo, ayan o, nag-burst ito. Yan o, mga bandang, ang oras dito sa Pilipinas, bandang alas 2 na madaling araw po yan. Ayan, grabe. O, lakas ng burst. Around 5 o'clock position base sa last ko 2 satellite. Grabe. Lakas. Buti na lang po ay hindi siya direkta sa Earth base sa sunspots number. Ang nag-burst lamang itong CAR3842. Ito nakatutok sa Earth. So ito yung medyo babantay natin, yung AR3848. Pero sa pinaka-satellite natin ay nag-burst dito sa gilid. So, hindi rumekta masyado sa Earth. 164 ang ating sunspot number at mula pa kahapon ay nagkaroon po tayo na mataas na geomagnetic field. At sa X-ray flux naman, pinakamataas ang X2.1 ang inabot. At kung titingnan natin sa pinaka-chart ng detail X-ray flux chart, yan, mabot nga po ng R3. So, strong po yan na solar X-ray flux associated ng CME. Ayan, no? X2.1 po, mabot po sa mahigit R3 ang geomagnetic field. At tuloy-tuloy pa itong mataas hanggang kaninang madaling araw po. Ayan, no? Malakas ang burst ng coronal mass ejection ng haring araw. Kaya grabe ang tama sa ating GEOS X-ray flux. Sinabayin din ng photon flux, pero sa ngayon hindi naman siya umabot ng S1 at kasalukuyang nasa G2 geomagnetic field tayo na KP 6.67. Ayan, no? So mula pa yan kahapon, naglalaro na sa G1 active hanggang G2. Buti hindi pumasok yung forecast na G3. Well, hopefully hindi yan umabot ngayong araw. At hindi nagpa-function yung magnetometer. So wala tayong idea kung bakit. Alamin na lang po natin kung ano ang nangyari. Hopefully maayos siyang ng NOAA na magkaroon ng data feed na mula sa magnetosphere para malaman natin kung gaano kalakas ang impact. Pero mababase natin sa auroral activity na napakalakas ng liwanag ngayon dyan. Ayun, sa North Pole and South Pole, Northern Borealis and Australis, makikita po ang epekto ng auroral activity. Ayun, sa Canada, kitang-kita nila. Ito po yun, epekto. At dahil dyan ay mataas combination of total electron effects kasama ang Pilipinas at Mid-Pacific. Base na rin sa ating ionospheric PEC range. Ayan. Mataas po ang epekto. At so far, ay ngayon ay yung plasma density, mababa naman. Hindi nakita ng pagtaas ng density. Well, sinuwerte nga tayo, hindi dumirekta. Nasa at least 14 to 15 MHz ang D-region absorption. So, nanatiling mababa ang HF conditions natin o high frequency conditions between 20 meters to 80 meters. Ngayong umaga at maging sa gabi po. So magkakaroon pa rin ng mga radio noise pero hindi naman sobrang malala. Medyo stronger lamang na medyo magkakaroon ng mga radio noise at epektado ang coordinates ng ating mga GPS. Malakas din ang tsansa na makasira ito sa mga solar panel dahil sa kaninang madaling araw umabot ng X2.1. So hopefully at hindi naman siya 100% dumirekta sa Earth. So, ang babantayin lang lamang natin is yung AR3848. Ito yung nakatutok ngayon sa Earth. So, wag sanang mag-burst yan at mag-release ng coronal mass ejection o CME na tumama sa Earth actually. Para hindi solid ang pagtama ng photon flux o X-ray flux sa Earth. So, nararamdaman ko ngayon ay medyo parang ang feel ko is parang ako nasa loob ng microwave. Parang may nagra-radiate sa akin na mainit.
na parang ka nasa loob ng microwave eh. Yun po ang nararamdaman kong kasalukuyan. Habang meron tayong X-ray flux at kasabay ng geomagnetic field. Malakas makasira yan ng mga electronics. Masakit po yan sa mga electronics. Anyway, sa ating outside 77 po. Medyo nawala yung microphone ko. Ulitin ko ulit, yung outside humidity natin, nasa 77% at bumaba ito ng 2% since last hour. Nasa 1,009 hectopascals po ang ating barometric pressure at nasa moderate ang ating air quality. So magpas po tayo. So meaning medyo hazy po tayo at nasa moderate at index of 77 o 24.55 micrograms per cubic meter. Ang kanyang particulate matter 2.5. Ay, dahil low tide status, kasalukuyan low tide po tayo. So layo-layo po muna sa pangpang ng Manila Bay. And so far, medyo kumakalma naman ang alon na dyan sa bahagi nga po ng Northern Luzon. Well, double check na rin natin gamit ang Global Forecast Assessment Monitoring for significant wave height. Yan. Kung titingnan natin dito is wala na pong masyadong malalang mataas na alon. Ayan o. So medyo kalmado na. Pero dahil po sa bumabayo na po o unti-unting pagbabana ng northeasterly wind flow, kaya na ating report ng isang araw, ayan, nagpaparamdam na po yung northeasterly wind flow. Ito na po yung tinatawag natin na hanging amihan ha. Pero sa ngayon, nasa bandang Taiwan pa lamang po ito nararamdaman. So habang lumalapit na po ang ikalawang linggo ng month of October, asahan na natin na unting mas bababa ng bababa yung daloy ng northeasterly wind flow na ito na aabot na yan sa bahagi ng extreme Northern Luzon. So probably by second week unang mararamdaman yan ng mga taga-extreme Northern Luzon. Depende pa rin sa magiging daloy ng northeasterly wind flow o yung hanging amihan ay maaring umabot pa rin yan sa ibang panig ng Luzon. Unti-unting pababayan. So yun na po ang ating analysis and so far wala namang matinding pag-alon. At lalabas maghapon ay low tide po tayo according dito sa ating high tide and low tide monitoring. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:46 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:40 PM. Ating 25% illuminated na po na sinag ng buwan o waxing crescent ay sisikat naman ito ngayong 10 AM, 10 o 8 AM to be exact. So kaka-moonrise pa lamang. Kung titingnan natin yung elevation, ay nasa moon elevation of 18 degrees pa lamang. So, makikita niyo yan di sa may bandang east side. At lulubog naman ito mamayang gabi at 9:27 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, asahan ng maulap na panahon at mga localized thunderstorms, gagaya lang din kahapon yan. Chance nito 100%, pero bukas, maglalaro pa rin sa 100%, 97 to 100% chance ang uulanin. Probably isolated rain showers na to, embedded ng numinipis na naman o numinipis lang into tropical convergence zone. At highest and lowest temperature expected natin maglalaro sa 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po dito sa ating infrared na rainbow combination. Makikita po yung puting kaulapan na ito na may dalang malamig na simoy ng hangin na po. Ayan, at kitang-kita naman po ay dumadaloy na ito dahan-dahan pababa at nararamdaman ako ng mga taga-Northern Taiwan ang unang bugso ng northeasterly wind flow. At dahil dyan ay medyo lumalamig na po ang simoy ng hangin dyan sa bahagi ng Taipei, Taiwan. Hindi na nararamdaman po yan. At sa ngayon, hindi pa umaabot sa Pilipinas ang daloy ng northeasterly wind flow. So, hindi pa natin masyadong nararamdaman yan. Palamang eksakto yan by this coming weekend po, probably. Pagpasok po ng second week, dyan natin malalaman kung mas bababa na ito dahil kung titingnan natin sa water vapor surface, makikita natin yung daloy ng northeasterly wind flow mula sa Siberian Peninsula ay mas bumababa na po ang kanyang daloy. Ayun, no? So halos buong North Korea malamig na sa kanila. Ayan, no? So katagalan, mag-yelo-yelo na rin yan dyan. Sa Japan naman, bandang Sapporo, medyo mas ramdam na po yung ridge ng frontal system dyan, yung malamig, ng simoy ng hangin, unti-unti nang nararamdaman sa Japan at South Korea. At din sa may bandang China, bandang Shandong at Qingdao.
At habang bumababa ito, nagkakaroon na ng ilang malamig na simoy ng hangin papunta sa may bandang Taipei, Taiwan. Ayan, kita-kita naman po yung daloy. Pero medyo may halo pa itong trough dahil may nasasalubong pa siyang mainit na hangin di sa may bandang east section. So makikita niyo yung daloy niya pag ganun. Pag ganyan yung daloy ng hangin mula dito sa may bandang norte. So yan ang significance o signify na unti-unti bumababa na po yung ating northeasterly wind flow o yung tinatawag nating hanging amihan na po. Lumalakas na po ng husto ang high pressure area dito sa may bandang Mongolian Peninsula, dyan sa bahagi nga po ng Russia. Yung may yellow-yellow na po sa kanila dyan. At dito naman sa parte ng Taipei, medyo nahahawi, umaabot na po yung mas malamig na temperatura ng dala ng hangin nito. So una muna mararamdaman ng mga taga-Taiwan ang daloy ng amihan, pero dito sa atin sa Luzon, medyo hindi pa. Probably siguro mga next week pa talaga totally mararamdaman natin sa pagtatapos ng transition into amihan season. Kasalukuyan mo nang mayroon tayong manipis na intertropical convergence zone nagtatraverse sa may bandang Central Luzon kasama ang Metro Manila at South Luzon. So medyo mataas pa rin ang water vapor na magdudulot po mga kalat-kalat na pag-ulan ng ilang pagkilat at paglog sa area na ito, kabilang na ang Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila at Central Luzon. Bagmat kung titingnan naman natin sa Himawari 8 satellite imagery para sa detail kung alin ang areas na mas mataas ang ulanin. Ayan, hindi naman masyado sa mga kalat-kalat lamang ng mga pag-ulan at ilang pagkilat at pagkulog ang medyo iiral. Lalo na sa may bandang kanlurang bahagi ng Luzon, sa may bandang Zambales, hanggang din sa may bandang Pangasinan, sa kanluran. At dito naman sa may silangan naman ang parte ng Bicol Region, sa silangan Baybayin, kabilang na ang bahagi nga po ng Camarines Norte, Camarines Sur, ilang areas na Marinduque, yan, sa Quezon Province, sa may bandang San Andres. At dito naman sa bahagi ng Bicol Region mula sa may bandang Catanduanes, Caramoan, damay na ang parte ng Naga. So mga ilang moderate at mga kalat-kalat na pag-ulan din ang iiral kasi dito. Pero kung titignan sa bahagi ng Northern Luzon, medyo katamtaman na lagay ng panahon, maaraw at palinsangan, pero hindi maialis ang mga isolated rain showers sa hapon. At mula dyan sa Ilocos Norte, Cordillera Administrative Region hanggang Tugigaraw, pababa na yan ang bandang Benguet, La Union, hanggang din sa may bandang Isiagi. So, kung titingnan naman natin kung mayroong possible heavy rain potential, kung sisilipin po natin, ay ilang bahagi nga po ng bandang Dayat Camarines Norte, ilang bahagi sa may bandang Caramoan, yan, sa may bandang Siruna ng Bicol Region, Eastern Bicol Region, at may ilang moderate heavy rain showers din sa parte ng Marinduque, Romblon, at Burias Island. Pero the rest naman, kasama ang Central Luzon at Metro Manila, mga katamtamat medyo partly cloudy lamang ang medyo iiral dito, base na rin dito sa satellite imagery. So dahil dyan ay mga isolated, typically mga hapon po, medyo mararamdaman natin sa Metro Manila, lalo na sa Quezon City, Cainta, Rizal, papasok na yun ang bandang Tanay, hanggang dito na nga po sa may bandang Quezon Province. Sa Calabarzon naman ay maaaring magkaroon ng kalat-kalat na ulan, mula San Pablo City, Tayabas, Sariaya at Lucena. Pero sa may bandang Laguna, dito sa may bandang Calamba, hanggang dito sa may bandang Lipa, ang the rest ng Batangas, ay katamtaman din ang lagay ng panahon. Isolated rain showers din ang nakaforecast, so magdala pa rin ng pananggalang. At bukod dito, sa bahagi nga ng Mindoro, medyo mas maaraw tayo dyan. Kung sisilipin natin ang contour, ay makikitang napakamaalinsangan ngayon ang nararamdaman ng mga taga San Jose sa Mindoro. So huwag masyadong mag-dehydrate dahil mainit ang temperatura ninyo dyan. Walang masyadong kaulapan. And the rest ng buong Southern Luzon, mula din sa may bandang Romblon hanggang Masbate, katamtaman lang din at isolated lang din ang inaasahang pag-ulan. Maaraw at palinsangan ngayon sa buong Palawan area, maliban lamang sa may bandang dulo ng Batarasan na may mga partly cloudy at mga ilang isolated rain showers, ang maaring iiral dyan sa inyo maghapon, ha? At wala naman sa bahagi ng Visayas, katamtaman tayo, may mga ilang maulap at mga kalat-kalat namang na mga mahihinang pag-ulan dyan sa may bandang Danao City, norte na yan ng Cebu City hanggang Bogo City. Sa may Bohol naman, bandang Tagbilaran City, may mga maulap tayo dyan at mga ilang light rain showers sa may bandang Bilar Lobok o Tagbilaran City. And the rest ng Negros Region hanggang Panay Island, maaraw tayo ngayon dyan, katamtaman ng himpapawid natin, at asahan ang mas maalinsangan na may pagsikat din ng araw.
Naka-forecast din ang at least 55% chance kayong ulan dyan, lalo na ngayong hapon o bandang gabi. So, at least magkaroon na lang din ng mga kalat-kalat at ulan para medyo maibsan ang init ng temperatura ngayong tanghali. Ganon din sa bahagi ng Leyte at Eastern Samar Region, maaraw at malinsangan din tayo dyan, pero nakataas din at least 60% daw ang chance na kayo ay uulanin ngayong hapon. So, magdala pa rin ang pananggalang sa ulan at bukod na rin sa tinding sikat ng araw na mas paaraw ngayon dyan, lalo na dyan sa libag ng Katarman Northern Samar, Palapag, pababa ng Gamay Oras, Dolores, hanggang Borongan, Eastern Samar. Sa may Mindanao naman, ang buong bahagi ng Northern Mindanao, magiging maalaw din tayo ngayon dyan. At medyo fairly weather po tayo dyan hanggang Butuan, hanggang sa may bandang Cagayan de Oro, hanggang Iligan, and the rest ng bandang Zamboanga Peninsula. May mga ilan-ilan lamang na makakuna pa ng iiral dyan sa may bandang Pagadian sa Zamboanga del Sur hanggang Mabuhay, pero manipis lamang ito, so patuloy kayo magiging maalinsangan at maaraw. So far, kung titingnan natin sa contour map, hindi naman gaano kainitan dyan, pero maalinsangan at humid ang mararamdaman natin. Kabilang na ang Lanao del Norte, and the rest ng Barm, Maguindanao, hanggang sa may bandang parte ng Sorsogon ng Cotabato hanggang pababa ng Lebak. Bagamat sa bahagi ng Davao Region sa katimugang parte ng Mindanao, magiging parte mostly cloudy kayo ngayon dyan, pero asahan ng mga light rain showers, base na rin sa nakikita sa satellite imagery. Wala naman masyado na nakikita tayo na heavy rain potential base sa ating heavy rain satellite imagery infrared. Typically, mga ilang light rain showers lamang ang madalas na iiral sa may bandang Davao Region, lalo na sa may bandang Davao del Sur area. Pero mula sa Compostela Valley, pataas na yan ng Caraga area, magiging maaraw at malinsangan tayo dyan. Ilang moderate lamang ang iiral sa may Compostela Valley. Mga isolated rain showers lang din ang mostly ng kataas sa buong bahagi ng Caraga, pababa na yan ng Compostela Valley. So generally, most of fairly weather, katamtaman na lagay ng panahon sa buong Visayas at Mindanao, maliban lamang sa bandang South Luzon, especially Bicol Region, Calabarzon at Metro Manila at ilang pati ng kaluran ng Zambales. May mga kalat-kalat pa rin ng mga bulan, dulot pa rin ng manipis na intertropical convergence zone dito. Yan, pumapagitan dyan. So, expected dyan ngayong maghapon. Pero halos maghapon, magiging maaraw pa rin tayo. Magkakaroon lamang ng mga ilang overcast and gloomy maghapon. Samantala, sa ating computer-generated tropical cyclone sector, makikita po na halos wala na pong masyadong paglakas itong C21W. Bumaba na siya as tropical depression. And as of 11:45 a.m. ngayon, patanghali na, ay nasa maximum sustained wind na lamang na 1 minute average of 50 km per hour. Bugsong umabot ng 62 km per hour. Central air pressure, 1,004 hectopascals na po ito. Kumikilos ito pa north-westward ng bilis na 6 km an hour. So medyo malikot ang galaw niya at napakabagal ang kanyang pagkilos. But since halos nasa dulo na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, so pwede pa tayo makapag-post ng status niyan sa ating Facebook page. Abang-abangan nyo na lamang po. Pero ang maganda dito ay wala na pong magiging epekto ito sa bansa. Ang mas apektado lamang tayo nitong intertropical convergence zone na nandito na nga po sa may bandang Luzon at Southern Luzon, damay na ang Metro Manila. Hindi na masyado sa may bandang Visayas at Mindanao. Medyo umangat na siya. So kita-kita naman sa may bandang satellite imagery natin dito. So yun lamang po, iisa na lamang yung low pressure area na ating binabantayan at napakalayo na nito sa bansa at sobrang layo na nito sa boundary at sobrang layo na rin nito sa bandang Northern Mariana Islands. Patuloy pa nito kumikilos base sa forecast track pa north-northeastward. Yan. So inaasahang wala itong tinatamaan na kalupaan o islands base dito sa track. So walang magiging problema maging sa Japan hanggang sa ito'y malusaw na lamang by approximate mga bandang Thursday ng umaga base dito sa ating forecast track. Sa ating primary, sa ating TC track combination, halos ganun din ay malayo na rin siya sa range ng Northern Mariana Islands. So ito po siya sa pinaka-floater, halos manipis na lamang pero kitang-kita pa rin ang organized low level convection niya. Ayan o. Medyo mataas yung shear, yung pinaka-forward wind shear sa kanya dito pag ganyan. So malakas yung vertical wind shear sa kanya, pa-forward, pa-northeastward. So yung upper low niya, andito yung upper low at yung low level nandito. So makikita ninyo yung korte niya. Kung i-imagine niyo yung cone niya,
halos paslan siya. Medyo paslan siya dahil malakas po yung hangin dito o yung vertical wind shear sa kanya. Pero patuloy pa rin ang sirkulasyon niya. Ayan kitang-kita pa rin sa satellite imagery yung low level convection. Pero wala na siyang masyadong malakas na impact. Manipis na lamang yung sirkulasyon niya. Kaya unti-unti humihina na siya in past 48-hour period. At since wala namang siyang tatamaan na kalupaan, hopefully hindi na magbago yung kilos niya ay wala na magiging silbi na magiging threat ito sa anumang kalupaan sa iba't ibang panig ng bansa kasama na ang Japan. So, halos dadaan lamang dito sa may bandang timog silangan ng Japan lang. At wala itong ine-expect na tatamaan na anumang kalupaan. So, at least ito na lamang siguro huli nating report para kay 21W at mamaya-maya ay maaaring yan na lang din at aking huling report para kay 21W. Samantala, kung sisilipin naman natin ang ating mga forecast o global assessment monitoring natin for possible typhoon o tropical cyclone development, makikita po natin yung anomaly dito sa may bandang hilagang kanluran ng Palawan. Mataas pa din ang anomaly niya, at least nasa 40% according dito. Pero dahil sa trough lamang ito na low level, hindi ito nakikita na magiging isang active investment lang. So wala tayong magiging masyadong problema dyan. At so far wala namang kasunod na posibleng may mabuo according dito, maging sa ating global spectral model. Yung binabantay natin sa Marshall Islands, mukhang totally is nalusaw na po at nag-embed na lang siya sa ITCZ. Hindi na rin nagtuloy yung kanyang embedded development. Kaya lang mukhang may susunod sa kanya, which is nandito na naman sa may palapit sa Marshall Islands. Mukhang may papalit sa kanya. Well, dahil nga po, hanggat merong embedded ng intertropical convergence zone, anytime talagang merong sunod-sunod na mga low pressure systems na mabubuo dyan along with Marshall Islands and Micronesian region. Bagamat yung convergence ito hindi pa masyadong organized, hindi pa tayo nakikitaan ng vorticity. Pero mataas yung divergence niya, kaya may mga inaasahang moderate na vorticity sa area na yan. Ayun, bandang Marshall Islands. Tingnan natin yan within 6 hours, then magpo-post tayo sa Facebook page for possible another candidate na naman na madedevelop. Pero bagamat malayo pa lang ito sa may bandang Marshall Islands, so titingnan pa natin further, mga after 6 hours siguro, mag-update tayo. Pero mula dyan ay wala naman tayong ibang namamataan pa na anomaly. Bukod kay 21W, wala naman. Dito sa may bandang hilagang kanluran ng Palawan ay maliit naman ang chance niya na maging agresibong low pressure area. Embedded lang naman kasi siya ng ITCZ, kaya bumababa ang atmospheric pressure. Pero wala tayong nakikita na cyclonic circulation o organized na low-level convection. Kaya malabo na mag-isang bagyo yan. So far sa ating mga computer models, kung titingnan naman natin dito is mula kay GFS ay wala ring significant at mga trough lamang ang nakikitaan natin dito. Maging dito sa may bandang hilagang kanluran ng Palawan, hindi nakikitaan na maging isang agresibong low pressure area ito. Ganon din kay ECMWF. So, mukhang wala pa rin tayong inaasahan na anumang mabubuo na tropical wave hanggang this coming weekend na po, probably. So, yun lamang ang ating magiging analysis ngayon. And so far ay wala naman. So, hindi naman tumaas at hindi lumakas sa 21W. So, hindi siya pumasok sa candidate ng ating historical tropical cyclone historical list. Yan. So, wala. Kung i-replay natin yung data ng 2024 tropical cyclone na natiling si Kraton pa rin o Bagyong Julian ang huling tropical cyclone na pumasok o nabuo man lang sa West Pacific Basin natin. So malinaw yan mga folks. Ito lamang si Kraton o si Julian. So hindi pumasok si 21W. Samantala sa Ulat Lindol ay makikita po natin malinis po ang ating seismograph. Wala tayong nadedetect na anumang pagyanig. So, diretso agad sa data feed ni PBOX mula kaninang madaling araw ay merong naitalang dalawang magnitude 4 plus. Una, dito sa may bandang northeast ng Maragusan, Davao de Oro. Magnitude 4.4 po ito, may lalim lamang na 5 km. So, medyo may pagyanig dyan. At least magnitude intensity 1 sa may bandang Maragusan area. Yan, hanggang bandang Mount Tagudbod. So, medyo bantayin natin yan dahil sa kalupaan na ito.
ng Davao de Oro area. At pangalawa naman ang pagyanig dito sa Balot Island na naman. So malayo naman ito. Yan na naman sa may bandang katimugan ng Sarangani, Davao Occidental. Magnitude 4.3 po ito at napakalalim na 110 km po o halos Indonesian Peninsula pa rin. So gaya na ating inasahan, mayanig ang tectonic plates sa area na yan hanggang din sa may bandang Surigao area, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Yung dugtungan na yan ng ating tectonic plates. Yan ang ating laging mabantayan. Sa ibang bahagi naman, medyo marami na rin mga ilang pagyanig dito sa may bandang kanluran ng North Luzon. So medyo yanigid, kabilang na ang pati ng Batangas at bandang Lubang Mindoro. Yan. Medyo madami-dami ng konti ang mga pagyanig. And so far, ay dalawa ang ating naitalang magnitude 4 plus. So kung titingnan natin yung historical earthquake natin, kung nakakailan na tayo for the month of October 2024. So iload po natin yung month of October. Yan. So nasa total of 294 earthquakes na po tayo. 267 dito is magnitude 2.0 pataas. 26 sa magnitude 4.0 at so far wala tayong magnitude 5 na naitala. Mukhang tinanggal din ni PBOX kasi nung nakarang araw mayroong magnitude 5 na nai-record eh. Ngayon tinanggal na naman. So medyo magulo si PBOX sa kanilang decision making. Tinanggal na naman nila. So lumalabas wala tayong magnitude 5.0 na naitalang pagyanig since inalis nila o dinigrade yung above magnitude 5.0 pataas. Natiling isa ang ating magnitude 6.0. Ito ay sa may, nandito pa rin sa may bandang Catanduanes area. Alam ko, Bagamonok, Catanduanes din yun eh. Nagkaroon ng magnitude 5 eh. O di sa may bandang Leyte. Pero tinanggal nila o dinigrade nila yung lakas nito. Yung kanyang magnitude intensity. So, wala po tayong magagawa at binago ni PBOX. So, totally, balik na naman sa 0 yung total magnitude 5.0 count. So, wala tayong magnitude 5 na naitala so far ngayong month of October 2024. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, October 8, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, October 8, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naiulat ngayong tanghali at kaninang umaga.
Well, asahan po ang maaraw ating maghapon na, pero hindi mawawala ang mga isolated at forecasted na mga kalat-kalat na pagtulan. Visit lamang din sa webpage para sa gusto malaman ang real-time at dynamic events mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.